Ating ihanda ang ating mabibig at nguso dahil tayo ay mapapalaban sa napakasarap na ginataang suso. Suso na nagmula sa puso ni Mama Consuelo at kasombrero. Sana Samahan pa natin ng 3 itlog. Dalangin ko sa maling tao, ikaw ay huwag mahulog. Tama. Matamis na mangga, huwag kang magpapaloko sa kanya. Aragoy. Ang pinakaunang eroplano ay naimbento na magkapatid na Wilbur at Orville Wright. Tanong ko sa'yo, natagpuan mo na ba si Mr. Wright? Charong, kinikilig yarn. Salamat pala sa sponsor ng aking shopping board o tagtaran. Dalangin ko naghari ang pagmamahalan sa loob ng ating tahanan. Tama. Bago rin po ang lahat mga sombreros ay nagpapasalamat po ako sa patuloy po na nagsusuporta, sa nagpa-follow, sa nagsishare, sa nagpo-promote po ng ating page sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok mga sombreros. Kasi naisip ko na may mga times na napapagod tayo, may mga times na talagang sa vlogging talagang kumbaga pa parang ginawa mo lahat, 'di ba? Pero parang kulang pa, parang konti pa rin ang followers, konti pa rin ang views. Pero sabi nga ng nanay ko, laban lang tayo kasi pag meron tayong pangarap, hindi natin dapat susukuan. Lalo na kapag tama ang ating ginagawa at saka nagbibigay kaalaman tayo sa iba. O 'di ba? Hindi po 'yung charong mga sombreros. Ito nga mga sombreros bumili po kami ng suso. Comment po kayo mga sombreros kung ano po ang tawag dito sa inyo. Galing po ito sa Busaong, dun sa lugar po ng partner po ng kapitbahay namin. And bibigay lang sana nila ng libre kasi bumili kami nung maliliit na isda rin na huli nila. Pero sabi namin babayaran namin kasi syempre sa gasolina, sa effort din nila na kumuha. So nakita nyo kanina mga sombreros, meron tayong labong or tambo na naman. Tapos naglagay na ako dito ng tubig. Tapos nilagay ko na yung tinagtad natin na labong at saka tinakpan mga sombreros. So hugasan natin ang ating suso. Comment po kayo mga sombreros kung ano po ang tawag dito sa inyo kasi medyo madumi siya mga sombreros. Tsaka parang meron siyang tawag dito, yung parang nakadikit sa kanyang mga shell. Kung kaya kailangan talaga siyang hugasan. Siguro hinugasan ko to ng mga 160. Uy, sobrang dami. 5 beses ko po siya hinugasan mga sombreros. Tapos tinanggal-tanggal ko yung ibang nakadikit sa kanya kasi baka makain natin. Tapos nagkudkud ng niyog si Toto kanina. Pipigian natin kasi gagataan nga natin ng ating ginataang suso. Kung kaya siya ginataang suso mga sombreros. Dito sa probinsya, isa to sa mga typical din na ulam na talagang inuulam natin mga sombreros. Tapos sinango ko muna yung pinakuluan nating labong. Medyo hindi ito perfect na luto mga sombreros kasi manilaw-nilaw yung ating labong kanina. Tapos nagpakulo ulit ako ng tubig. Napakuluan na pala natin mga sombreros ang suso. May mga puti siya nakalutang. Yan po ay mga laway nila. So kailangan nating tanggalin. Kasi nga para malinis mga sombreros. Tapos nilagay ko na ulit yung ating labong. Kailangan silang pakuluan mga sombreros kasi nga para mamatay ang mga germs at saka syempre ay masarap ang ating kain. Sana charang. Ito ready ko na rin po mga sombreros ang ating dahon ng sibuyas. Malalaki ang hiwa ko talaga mga sombreros kasi parang gagawin ko siyang gulay. Maglalagay rin tayo ng mga bawang mga sombreros. Depende na po kung gaano kadami ang inyong ilalagay na bawang. Ito kasi medyo marami-rami yung binalatan ni Toto. Naglagay na tayo ng asin, magic sarap at saka nilagay ko yung 3 pirasong itlog na mula sa pugaran ng ating mamanok. Tapos after 10 minutes ay hinango na natin siya mga sombreros kasi luto na siya. 10 minutes po talaga ang kanyang lifeline mga sombreros. Tapos nilagay na natin ang ating dahon ng sibuyas at saka yung ating bawang mga sombreros. Mabilis lang po ito. At saka syempre yung ating pang malakas ang ingredient na gata na nagpapalasa talaga mga sombreros. Mabilis lang. Ayan, kumuha na kayo ng inyong mga kanin, ng inyong mga tutong, ng inyong kutsara, tinidor kasi ako magkakamay mga sombreros. Masarap siya. Ang sabi ng nanay ko parang pang restaurant. Charang, biniro pa ako ni Mama Consuelo. Pero yung mga sombreros, masarap daw siya lalo na kapag meron siyang tawag dito, yung parang dahon ng sibuyas kasi mabango siya. Ayan, i-ready na natin ating mabibig kasi ang pagsipsip ay hindi biro mga sombreros. Ayan, so yung sibuyas na to mga sombreros, dahon ng sibuyas binigay po ni Auntie Elsie na taga Magupising na pinsan po na aking stepfather. Ayan, sinama. Talagang nakuha na niya yung ni kamangyan ni Mama Consuelo mga sombreros. Masarap siya. Kumuha na kayo ninyo mga kanin dyan tsaka samahan nyo kami. Again po, maraming salamat po sa patuloy na nanonood sa ating vlogs. Medyo kumukonti yung views natin mga sombreros and okay lang po yon as long as merong isang tao na manonood po ng views natin ng ating vlogs mga sombreros ay pagpapatuloy tayo para sa pangarap. Hindi lang sa pangarap, kundi ito kasi parang
kasiyahan ko na talaga mga summerers kasi nagluluto rin naman tayo araw-araw. So parang ginagawa ko na lang na binibidyohan ko lang. Parang yun lang yung kakaiba doon mga summerers kasi tayo lahat nagluluto araw-araw ng ulam, ng pagkain. So yung kakaiba lang dito, may camera lang siyang nakaharap tapos voice over, ganun tapos i-upload mo lang, kailangan mo lang ng wifi. So ganun po siya mga summerers. Si nanay po ay nagpa-process po sila that day sa araw na to ng titulo ng lupa. Bali, kumuha siya ng TIN or ng tax identification number sa BIR kasi pag nahati na kasi yung lupa tapos naka-individual title na po siya ay dun parang siya na yung magbabayad kasi di ba pag nagtatrabaho tayo may sarili tayong may individual TIN tayo. So parang ganun din po sa lupa. Dito ko na-realize na sobrang mabusisi ang lupa mga summerers, lalong-lalo na kapag kukuha ka ng titulo. Mostly kasi na mga lote dito, yung mga lupa ay parang deed of sale lang or ROD. So pero hindi valid yon, pero kung gusto mo talaga ng pinaka-valid talaga mga summerers, kailangan kumuha ka ng titulo. Ayan, masarap din po ang mangga. Mura lang po tong mangga mga summerers na nabili ko, parang 56 pesos, 3 piraso. Tapos ano siya, matamis, hindi kagaya nung mga nakaraang nabili ko na ano siya, tag dito, medyo maasim-asim. Tapos 112 yata, 2 piraso lang kasi tas ano pa, parang ano siya, hindi siya ganong matamis. Pero ito, I thank God. Tapos may isda rin po, tsaka prito. Yan, hinalo-halo namin, may pritong isda rin po na galing po sa kapitbahay namin na binili namin ng 30 pesos lang. Sumura na siya, tapos preska pa from the sea. Ayan, so pinrito ko siya mga summerers. Medyo maliit lang siya, parang similar siya sa tamban, pero hindi siya tamban eh. Pero yun nga, masarap din po siya mga summerers, lalo na pag hinalo-halo. Sinanay kasi yung ano dito. Binibida-bida ko talaga yung ano dito, yung isda mga summerers. Pero yun po, no, masarap kumain mga summerers kapag may saya din po sa puso. Sana ako. Pero ganun po siya mga summerers na dapat ay mahalin natin ang ating mga magulang. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang gantong uri ng suso mga summerers ay tinatawag na black devil snail sa wikang Ingles at may scientific name na Faunus ater. Ang mga suso mga summerers ay kabila sa phylum or pamilya ng mga mollusk at sila po ay mga invertebrates or wala mga backbones or spinal cord. At ito pang konting kalamang dapat na alam mo. Maniwala kayo sa hindi mga summerers, ang ibang uri ng snails ang may pinakamaraming ngipin sa lahat ng hayop sa buong mundo. Tinatawag itong micro teeth mga summerers kasi sa sobrang liit nila ay halos hindi na makita ng ating mga naked eyes mga sombreros. No, hindi lamang hundreds kundi thousands of micro teeth mga sombreros. Ang mga micro teeth na ito mga sombreros ay dito siya nakapaloob, yan oh. Dito hindi ko mapakita kasi madilim din yung camera natin. Yan, so di ba parang mayroon siyang parang dila dito. So dito siya nakita mga sombreros yung mga micro teeth na yon. So kung kaya tinuturing na sila yung may pinakamaraming ngipin or micro teeth sa buong mundo or sa buong kingdom Animalia. Kung kaya laging tandaan, wagi ang may alam. Kung kaya dapat, muli po ito po si Kasumbrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po maraming salamat po sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge, sa kainan at sa tawa kasama ang ating mudragal sa si Mama Consuelo. See you sa next segment and paalam! Paalam! Ayan, sukay dyan, bye-bye. Paalam, masarap ito mga swears. Paalam, bye-bye. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech. And obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. While Toto is busy eating santol or cotton fruit, our vocabulary term is exiguous. Exiguous. Uy, Toto, mamigay ka naman ng santol. Kain ka lang ng kain ng santol dyan. Ang exiguous mga sumberas ay adjective. Ito yung paglalarawan sa isang bagay or sa isang bagay na konti yung amount, no? Para siyang kakarampot na lang. Parang ganun mga sumberas. Mga possible synonyms po natin dito ay scanty, meager, sparse, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Given the still exiguous literature of color in art, Martin cannot contribute more in his chosen endeavor. Exiguous. Literature, 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 literature.
Although the stress is on the first syllable, we have to put a little emphasis on the second syllable, where actually T is pronounced as a D sound. T, to sound like an American speaker. Literature. Literature or literature? Literature. 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 Yada yada. Martin, do you know Martin Cooper? Si Martin Cooper or Dr. Martin Cooper mga sombreros ang nag-imbento ng pinakaunang handheld phone or cellphone or mobile phone mga sombreros at ginawa niya ang pinakaunang call noong April 3, 1973 at hulaan niyo kung sino ang pinakaunang tinawagan. Hindi ang kanyang asawa, hindi ang kanyang anak, hindi ang kanyang kapatid, kundi ang kanyang kalaban or rival na si Engineer Joel Angel na sa Bell Labs nagtatrabaho. Sina Dr. Martin Cooper at Joel Angel mga sombreros ay magkalaban, no? Magkaaway sila, no? Magkatunggali, parang rival, no? Sabi ko kanina. Pero ano pong sinasabi ng Biblia o ng Diyos natin tungkol sa kaaway, no? Matthew chapter 43-47. Narinig ninyo nung una, o narinig ninyo na sinabi nung una, si Jesus Christ ito nagsasalita, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Mahirap, no? Pero alang-alang sa Diyos. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit, no? Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga naniningil ng buwis na ituturing na masama? At kung ang binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, anong ginawa ninyo na nakahigit sa kanila o nakakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? No? Gusto kong sabihin dito ng Panginoon mga sombreros, yung pag-ibig natin ay hindi nakabase sa circumstances or sa ugali ng tao. Talagang nakakatest ng patience, nakakatest ng love, yung mga taong hindi naman ka mahal-mahal, yung kaaway mo, yung kaibigan mo kunwari, no? Yung kapatid mo kunwari, yung nanay mo kunwari, yung anak mo kunwari, o yung mga tao sa paligid mo na napaka-bitter, no? Talagang mahirap po, pero ang standard ng level or standard o ang level ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay labis-labis din. Kung kaya mahirap mahalin ang kaaway, oo. Pero alang-alang sa Panginoon na namatay sa atin sa krus ay gagawin po natin. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Kanin mula sa palay, may scientific name na Oryza sativa. Alam nyo ba na ang bansang Myanmar na may dating pangalang Burma na may capital city na Naypyidaw ay minsan na rin tinawag na Rice Bowl of Asia dahil sa sobrang daming palay nito na napuproduce kada taon. Muli po, ito po si Kasambrang Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Sabayan nyo kami ang buhay ay masaya, naging masaya, masalam, naging faith of love, patuloy na sa ating pag-asa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!